Ang XTZ 125 mga idol ay kayang mag-average fuel consumption hanggang 38 km per liter. Kumusta mga idol? Andito tayo ngayon sa Timio Kalilangan Bukidnon branch para mag-update nitong si XTZ 125. Alamin natin din yung SRP nito, yung down payment kasama nito dyan, monthly installment. Tara, alamin natin. So, bago natin ikutan ang motor na to, alamin muna natin yung specs na ito ay binubuo ng 104cc displacement. Ito ay 4-stroke, 2 valves, single cylinder, single overhead cam, at equip ito ng carburetor type system. So ito ay 8-speed manual gear starting system na kick and electric start. Kaya rin mag-produce ng power output ng hanggang 10 horsepower sa kada 7,500 RPM at merong maximum torque na umabot ng 9.9 Nm sa kada 5,500 RPM. Sa kabuang locks mga idol, so makikita natin yung kulay niya. Ito ay combination ng blue, black, saka meron din na konting red mga idol. So napaksimple lang na decals na motor na to. Kung mapapansin natin dito sa head niya mga idol, makikita kaagad natin yung emblem ni Yamaha. Ito, glossy dark blue, aka lining ng kulay red. Tapos makikita natin dito yung ganito yung hose niya mga idol. Tapos dito naman sa head niya, namitan sa ngayon ng bulb type. So maging sa signal lights nito dito sa left and right naka bulb type din siya mga idol. Tapos naka glossy black, naka glossy red yung kulay niya. Tapos pagdating naman dito sa fender, makikita natin dito yung sticker ni Yamaha. Ito, glossy black yung ano niya, color niya. Tapos ang maganda dito mga idol, dito sa gilid, naka-reflectorize na siya. So dagdag visibility ito kapag nagbiyahe ka sa gabi. Pagdating naman sa suspension nito, sinalungkan na siya ng rubber bolts. Ang ginagamit pa lang ng suspension nito dito sa harap is telescopic fork suspension. Gulong niya sa harap is naka-tube type pa rin. So meron itong size na 80 by 90 by 21. So, kinamitan ito ng disc brake mga idol dito sa harap, sa braking system niya. Dito tayo sa gilid. Makikita natin yung logo ni Yamaha. So ito. Tapos konting decals lang. Nakalagay dito yung XTZ 125. So ito mga idol yung tangki niya banda. Tapos naka-glossy black, naka-glossy, tapos glossy red, tapos may lining siya na pula, ganito red. So pababa. So itong tangke niya pala mga idol is meron siyang fuel tank capacity na 11 liters. Ay kayang mag-average fuel consumption hanggang 38 km per liter. Naman dito sa muffler niya sa ilalim, mga idol nakaganito. So naka-curva siya. Tapos naka-hit guard na rin siya ng matte black. Protection ito sa driver na kapag sumampa siya dito is hindi siya basta-basta mapapasok. Dito naman sa gilid niya mga idol, ito yung gilid niya. So makikita natin yung decals dito is naka-red siya dulo hanggang. Tapos may nakalagay na yung cross. So glossy black mga idol yung dito sa gilid niya. Tapos ito naka dark blue. So ito yung halo niya na blue. Tapos pagdating naman dito mga idol sa kickstart niya mga idol. So very stylish. So bukod sa kickstart mga idol, meron din siyang electric start para kung sakali ma-drain yung baterya mo or malubat yung baterya mo, may support ka na kickstart na magagamit. Tapos yung apakan niya mga idol ito, so natutupi siya ganyan no. Pero babalik agad siya kasi nga meron siyang spring. So kapit na kapit yung sapatos mo dito kapag sinampa mo dito sa footrest niya. Aging dito sa mga idol, sa brake pedal niya, same din, meron din siyang ngipin. Tapos dito naman sa niya, meron siyang foot pick or apakan ng angkas mo, ganito siya. Ayan, natutupi din siya mga idol. Pero yung pagkatupi nito is maganda siya. Kahit na mabilis yung takbo mo or nasa high speed ka na, hindi siya basta-basta magbabibrate. So, tapos pagdating naman sa suspension niya dito sa likod, ito mga idol, naka-monoshock na siya. So napakaganda ng monoshock niya. So talagang maganda ito sa off-road, perfect talaga ito. Pagdating naman dito sa swing arm niya mga idol, napakaganda na. Tapos nakakulay ng chrome. Tapos nandito yung sticker ni Yamaha. So pagdating naman sa braking system sa likod mga idol, makikita natin dito is naka-mechanical trailing drum brake pa siya. Naka-mechanical trailing drum brake. Malupit pa rin ito pagdating sa stopping power. Meron siyang sukat na gulong dito sa likod na 180 by 80 by 18. So same pa rin sila. 18 dito, tapos dun sa harap is 21. Malaki yung sa harap, tapos mas malapad naman ito sa likod. Tapos ganito siya mga idol, so very spiky siya. Ito naman yung niya mga idol, muffler niya sa likod. So naka stainless siya na heat cover. So napakaganda nitong
heat cover niya dito mga idol kasi hindi ka basta-basta mapapasok. Pagdating naman dito sa likod niya mga idol, ganito yung fender niya. So plastic, pero hindi naman basta-basta itong nababasag. Taillight niya sa likod is naka-square type, tapos ginamitan ito ng bulb type. Meron na rin siyang reflector dito sa likod. Na light niya naman sa likod mga idol, so ganito yung paa niya. So maliit lang siya, parang ballet or bala ng 45 mga idol. Tapos flexible yung ano niya, hindi rin basta-basta ito nababali. So same ito, pareho silang naka-bulb type. Ito naman yung grab bar niya dito sa likod mga idol, so napakaganda. Tapos sa ilalim makikita natin yung Yamaha. So yung grab bar niya mga idol, perfect ito pang lagyan ng top box kapag nag-long ride ka mga idol, para paglagyan ng gamit. Mas maganda tanggalan ito ng grab bar dito sa likod para mas pupugi siya at mas puporma siya. Pati naman sa upuan niya, ganito, hindi siya masyadong bulasin, so kapit na kapit yung pantalon mo dito. Ang maganda dito mga idol, hanggang dito yung ano niya, upuan niya, hanggang dito sa tangki niya. So, napaka-slim yung upuan niya mga idol. Sa meter panel niya is naka-analog siya mga idol. So makikita natin dito yung speedometer, ayan. Odometer mga idol, makikita rin natin. Tapos turn signal lights, nandito sa gitna. Meron siyang neutral indicator, tapos high beam and low beam indicator. So wala lang siyang ano mga idol, wala lang siyang fuel indicator. Tapos makikita rin natin yung logo ni Yamaha. Ito yung adjustment niya sa baba. So pagdating naman sa susian ito, so pwede mo rin siyang lock. Kasi ito naman yung hawakan niya o manibela niya. Tapos pagdating naman dito sa split switch niya, dito sa kanan, makikita natin yung high beam and low beam switch. So dito sa kabila is turn signal lights, left and right. Tapos makikita mo naman yung busina dito sa baba. Sa kanan mga idol, makikita natin yung switches dito ng motor na to, yung on and off engine switch niya mga idol, electric starts mga idol. So bukod sa electric start, meron din siyang kickstart. So ito yung updated price ni XDZ 125 mga idol ngayong February 2024. So meron siyang SRP na 87,200 pesos. Meron siyang down payment na 7,900 at sa loob ng 3 years mga idol, meron siyang 3,870. So meron siyang rebates na 200 pesos kapag updated ka ng bayad. Siyempre, kung kinuha mo ito, meron siyang free with LTO registration package mga idol, free insurance, helmet, tsaka jersey. So, sa mga naghahanap ng motor na ito mga idol, ito si Yamaha XTZ 125. Available yan dito sa Yamaha Premium Palilangan, Bukidnon branch. Sa mga gusto mag-inquire mga idol, pumunta lang kayo dito. Open sila dito ng Lunes hanggang Sabado mula 8 AM hanggang 5 PM. Hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Huwag kalimutan i-like ang video natin at syempre, i-share mo rin yung video natin. Kaya supportan mo sa YouTube channel ko. At like at follow mo na din ako sa FB page ko mga idol. This is Bukidnon Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.